Good afternoon mga katuktok, welcome back sa ating channel Green Sunflower Vlog. Nagbabalik pong muli. Meron tayo ngayon tipid tips at DIY. Yung current encounter natin dito sa ating tuktok, yung steering wheel handle niya, yung goma ba, nagluwag na. So kahit gano'n man siguro katibay, dumadating talaga sa punto na nasisira. Kasi lalo na kapag palaging nabibilad o naaarawan yung handlebar natin, dumating na sa punto na natunaw na yung pasta at lumuwag na yung guma. Kaya yung problem encountered natin kapag nagda-drive tayo ay nagiging problematic tayo. Kasi nga kapag mag-shift tayo ng gear, sumasabay umiikot. Ganun din dito sa gasoline, sa silinyador ba, umiikot din kaya hindi tayo makapihit ng maayos. So nagkakaroon tuloy ng delay or discomfort sa ating pagmamaneho. So ngayon magkakaroon tayo ng DIY at konting tips para sa ating steering handlebar, yung rubber dito, kung ayaw pa natin magpalit o kung ayaw tayong mabilhan ng pampalit. So gagawin muna natin remedyo para makatipid tayo, no? So kung titingnan ninyo ito, shift natin lang yung video. Tanggalin muna natin to, dandanin lang natin kasi baka magip yung guma, sayang, wala pa tayo pampalit. Sa Bicol, malayo kami sa mga service center at mga spare parts and accessories ng TVS King. So kung kinakailangan at kailangan mo ng mga nabanggit natin na accessories, spare parts at service, kailangan mo muna humagilap na makakapag-service sa'yo. At sa spare parts naman, kailangan mo umorder sa Shopee o sa anumang online platform. Yun nga lang, problema, hindi ka nakakasigurado na original or hindi ka nakakasigurado na fit yung ibibigay sa'yo. So kaya dito muna tayo sa pansamantala, dahil sa kaya pa naman siya, gawa muna natin ng paraan, ayan, 1-0. Kasi ito naman isa, mas makapal yung goma dun. Ito medyo manipis-nipis. Tingin ko mas madali dito, may konting pag-iingat lang kasi mahirap mag DIY, kakapagod ngunit nakakatipid. Sayang naman kasi tong goma, kung sa handlebar natin, kung papalitan kagad dali, pwede pa naman. Kala ko kasi effective yung ganito, kaya ginanito ko lang ginawa. Nasugat, pero hindi siya comfortable kasi bumubukol to, bumubukol, kaya palitan na lang natin. Yung disadvantage itong DIY natin, imbis na malit lang yung tubo na yung pagkakaklam natin, medyo lumaki ng konti. So 3 weeks na rin to na ganito, ikot na. Maliban pala sa electrical tape, ang kailangan niya dito at cutter or gunting man, kailangan pala ng tissue or pampunas or trapo. Mas maigi na punasan natin para malinis, no? Tingnan nyo, kasi ito yung pasta na natunaw na. Kung direkta natin applyan ng electrical tape, baka tumulas lang at mawala yung pasta ng electrical tape. Meron tayo dito nakuha ang face mask. Pwede na ata tong face mask. Dalawa or tatlong ikot o patong, para lumapat o para sumakto siya. Minsan kapag try nyo muna, kasi baka sa sobrang kapal naman, baka hindi na makapasok, or kung makapasok man, mahirapan na kayo isagad, nawakan. Kaya tansyahan lang to, mga 2 ikot o 3 ikot, tigil nyo na muna, tapos itry nyo muna ipasok yung goma. Diba? 2 na yan, ikatlo na tong pabalik para sigurado tayo. Natin medyo maluwag pa siya, so pwede pa natin patungan ng isa pa. Ngayon sa electrical tape, kasi mura lang naman to, lalo na kung hindi naman yung original na electrical tape. Nakatipid na tayo, di ba, sa ganitong pamamaraan.
cut naman natin. So balik ikaapat na ikot na ito or patong. So yan, subukan lang natin ha. Medyo maigpit-igpit na siya, pero mas maganda kung pag ganito yung ikot. Pero mas maganda kung clockwise yung ikot pala natin pagdating dito sa kaliwa, kasi nga kung pag ganito counterclockwise, mapipihit yung cable, yung kable ba, paikot tapos patulak papunta doon para mas madali siyang makapasok. So ito medyo sagad siya. So for sure hindi naman siya kahirapan ipasok, tamtaman, may puwersa, ngunit may sasagad din natin. Yan. At for sure hindi na, pag nakapasok na to, hindi na to iikot. Ayan, ayan, nagpi-play pa rin. Isagad natin. Ayan. Na, okay na. Just 3 minutes more or less. Natapos na natin i-DIY. Sabihin natin 3 minutes. Yung isa pa, another 3. So, hindi ka abutin ng 10 minutes dito. Okay na. Nakabalik na yung hawakan. Comfortable na ulit. At parang bago lang. Di ba? So, nakatipid ka na. Magkano yung discount natin. So, see you again next time mga guys. Mga katok-tok. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting Green Sunflower Vlog. Then, yung susunod na video natin, pakita ko sa inyo 4 years na tong tuktok natin this August. So nagpa-maintenance tayo kahapon. So papakita ko sa inyo yung mga pinalitan natin at ipinaayos. So di na natin detailed one by one, basta kung ano yung mga napalitan, mga nasisira ba, nasisira, at ang mga dapat i-maintenance sa tuktok sa edad na 4 years old. O kung ano yung mga pinalitan ko, no, hindi naman lahat nasisira pagdating ng 4 years old, o may mga nasisira, depende sa paggamit, at yun, depende sa pag-iingat. Yun muna mga katok-tok, bye! Thank you so much for watching.